from Bright Narias, mga politikong nagsasabi na tapos na sila sa isang nagtapos sila sa isang magandang university, pero di naman pala totoo. Liable din po ba sila? Yung diploma. Diploma sa isang politiko na nagtapos daw siya doon sa Europe. Okay, ganon. Tapos, hindi pala tapos, peke pala yung dokumento na yan. In fact, may certification isang school. This is an example, ha? Dito, wala tayong sinasabihin na may certification isang school na peke yun. Are you criminally liable? No. Granting that pineke mo, kung pineke mo sa UK, hindi mo pineke dito sa Pilipinas, jurisdiction. Sabi ng jurisdiction, kailangan mo i-file ang kaso kung saan mo ginawa ang krimen. Hindi mo naman ginawa sa Pilipinas. Under the principle of territoriality, kailangan the Philippine jurisdiction, walang jurisdiction ang Pilipinas. Second, granting na may jurisdiction kasi pinagawa lang niya pala dito sa recto. Pero nakalagay doon, London School of Economics, example. Tapos hindi pala. So, are you criminally liable? Hindi pa rin. Bakit? As long as nilagay mo lang yan sa bahay mo, pinagbayabang mo lang yan, tapos hindi totoo, wala namang damage on the part sa third party, wala namang damage on the part of the government, wala. There's no crime. Because sabi ng batas, if it is a private document like a diploma, private document yun, hindi naman notarized yun eh. Private document yung diploma. So, in that case, as long as walang damage on the part of the government, walang damage on the part of the third person, there is no crime. Yun. Ayun, Kuya Mark, ano naman ba yung mga requisites ng falsification? For example, nagsisinungaling ako sa pagnanarrate ko sa mga totoong nangyari. Okay, gumagawa ka ng sulat na peke. So that is falsification of falsehood. Statement of falsehood ang tawag doon. Statement of falsehood, yes, you can be liable as long as the offender gumagawa ng pagsisinungaling sa isang dokumento, may obligasyon siya na magsabi ng katotohanan, pero yung pinagsasabi niya sa isang private document, kasinungalingan. Like for example, gumagawa siya ng isang letter, sinisiraan niya yung isang tao, na yan, sinungaling yan, ganyan yan, ganyan yan. So, as long as hindi niya pinablish, kasi pag publish yan, liable naman yun. Pag sulat-sulat lang, tapos private naman, hindi naman wala namang publication, that is falsification of false statement. So, yun ang tinatawag na batas as long as kailangan pa rin na may damage on the part of the third person or to the government in order to be liable of falsification of a private document.